Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa sa lupain ng Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal, kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala, ngunit pinaglalalagot niya ito at pinagbababali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi nagsisisigaw siya sa libingan at sa kaburulan, at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanawan na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan, alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Pulutong, sapagkat marami kami. Tugon niya. At mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, papasukin mo na lang kami sa mga baboy, at sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya't pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano ang nangyayari. Paglapit nila kay Jesus, ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang isip, at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus, at nang gilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa atin pong mga pagbasa ngayon, na narinig natin sa aklat ni Samuel sa unang pagbasa na si David ay pinalayas na o pinaalis na doon sa kanyang kaharian at ang kanya isa sa kanyang mga anak na si Absalom ang siya ngayong kinikilalang hari. Sa Ebanghelyo naman ay narinig natin na si Kristo matapos magpagaling dito po sa taong inalihan ng maraming demonyo ay pinaalis na rin ng mga tao dahil sa nangyari. Kung susuriin natin at pagninilayan natin, para bang sa unang pagbasa, talagang aminado si David, nagkasala siya. Kaya nga tinatanggap niya kung ano itong nangyayari sa kanya. Pero kung titinan din natin, alin ba yung mas pinahalagahan ng mga tao? Sa ngayon,
alin ba ang mas pinahalagahan natin at pinoprotektahan? Alin yung mas mahalaga sa atin? Relasyon sa tao o yung relasyon sa hayop? Ano ba? Kasi babalik ko, no? Sa unang pagbasa, mas pinahalagahan yung posisyon kesa ang relasyon sa ama. Kasi magkamag-anak to eh. Di ba? Si Absalom. At talagang kahit ngayon nangyayari, pagdating sa politika, walang kamag-anak. Kahit nga mag-ama, nag-aaway. Kahit magkapamilya, magkakasiraan at sisiraan ang isa't isa para lamang sa posisyon. Kasi mas mahalaga yung power, mas mahalaga yung kapangyarihan o posisyon na hindi nagiging kaaya-aya. Sa Ebanghelyo, para bang sa ngayon, titingnan natin, ano ba, mas pinapahalagahan ba natin yung kabuhayan o mga hayop kaysa sa tao? Kasi para bang pag pinakinggan mo yung kwento, imbis na matuwa yung mga tao na sa wakas, malaya na yung lalaking ito, dating wala sa katinuan, ngayon matino na, pero libo-libo yung sumapi sa kanya, di ba? No? Libo-libo, kaya nga Gideon, no? Pulutong. Pero imbis na matuwa, yung mga tao, pinaalis nila si Kristo dahil libo-libong baboy yung namatay. Di ba? Mas mahalaga yung mga baboy. Nung, tabi-tabi po lang, no? Nung pumutok ang bulkan, marami sa atin yung nahabag. Kasi mga hayop na hindi na iligtas. Di ba? No? Of course, dapat nating kalingain pag yung mga hayop ay matapos ilikas yung mga tao, yung mga hayop na pwedeng isalba. Tama yun. No? Pero ngayon, baka lang kasi pag nilayan natin, minsan mas may karapatan pa yung mga hayop kaysa sa tao. Gumagawa tayo ng batas, di ba? No? Bawal. Uhulihin ka kapag mayroon kang inabusong hayop. Pero pag may inaabusong bata, inaabusong tao, wala. Okay lang. Anong klase tayo niyan? Anong klase pag-iisip meron tayo nito kung mas mahalaga sa atin yung kabuhayan kaysa sa relasyon sa ating kapatid, kamag-anak, kaibigan, na para bang handa ba tayong ipagpalit yun? Papalit ng pera, papalit ng, Ay, di ba? Kaya marami sa atin, nagkakasira-sira dahil nga sa ganitong pag-uugali. Mas gusto natin paalisin na lang, mas gusto natin lumayo na lang, wag lang maapektuhan yung ating kita, yung ating kabuhayan. Wag lang mawala yung ating posisyon. Bahala sila. Kung maghirap sila, mamatay sila, bahala sila. Pero nawa po, sa mga panahon na nagkakaroon tayo ng ganitong damdamin, minsan di ko rin maiwasan, na pag-isipan o pagnilayan itong nangyayari sa coronavirus. Tama ba yung ating pag-uugali na paggaling China, di ba? Ano ba? Kailangan natin pagnilayan na lahat tayo affected nitong virus. Pero kapag nagsimula naman na, from Wuhan, from China, wag nating papasukin. Ilayo natin. Paalisin natin. May magandang pagnilayan ito, Kasi baka nakakalimutan natin, kayang-kaya naman tayong tulungan ng Panginoon. Kaya-kaya tayong tulungan ng Diyos sa mga problema, sa mga pagsubok na dumarating. Kailangan lang talaga natin mag-isip, magdesisyon ng tama.
ng kung si Kristo ba ang nandito, ano ba ang gagawin niya? Kung nandirito lang ang Diyos, o kung tayo ba, ano ba ang pwede nating gawin? Pero muli, sana mas umiral yung pagiging tao, pakikipagkapwa-tao natin na may pagpapahalaga sa relasyon sa Diyos at sa kapwa natin. Amen? Thank you.